Bible on Proverbs 5 verse 7. Praise the Lord. Hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Pakinggan ngayon, sabi dito. Pakinggan ninyo ngayon, o mga anak, at huwag humiwalay ang mga salita mula sa inyong bibig. Itong sinasabi na huwag mahiwalay ang mga salita ng Diyos sa ating bibig, not necessarily na atin po itong i-recite audibly, kundi ito po ay ating i-meditate, kundi ito po ay ating laging i-remember. Alam mo, itong brain natin, if we utter in our mind, yung bang mag-project sa ating isip, na gustong i-project na any words, kahit hindi natin buksan yung ating bibig, but our tongue is nagre-response. Pag mag-isip ka ng praise the Lord, kahit hindi mo sabihin, yung tongue natin, there is always a collaboration. So, ang ibig sabihin nito, ang banal na salita ng Diyos, lagi natin itong i-meditate day and night. Praise the Lord. Dahil ito yung magbibigay sa atin ng instruction. Ito yung magbibigay sa atin ng understanding. Pag sinabing instruction, ito yung magbibigay sa atin what to do, where to go, what not to do. Pag sinabing understanding, magkakaroon ka ng wisdom and knowledge to get what is right, para makuha mo yung tama. Pag sinabing understanding, to depart from evil is understanding. Kasi maraming mga tao ngayon sa sanglibotang ito, if they don't have the so-called understanding, nandyan sa kanila yung pagpanatili sa kasamaan. Hindi pa nila na-understand, hindi pa nila na-realize kung anong dapat gawin. True understanding. Kaya napaka-importante sa buhay po natin. Basahin natin ang Proverbs 4 verse 1. Praise the Lord. Hear, ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Yes. Pakinggan ninyo ang instruction ng isang ama upang kayo ay magkamit at malaman ninyo ang pangunawa. So, the instruction of a father, this is the instruction of our Heavenly Father through His words, through precious words of God, so that we may attend to know understanding, para meron tayong pangunawa. So, itong instruction, napaka-importante po nito. Ito yung magbibigay sa atin kahit pa man ng proper guidance sa dapat nating gagawin. Para bang sa school, yung mga exam na yan, test na yan, merong instruction lagi. Pag sinabi na test, chapter 1, ipalagay natin, bilugan ang tamang sagot. So, ang instruction dyan, bilugan, hindi linyahan. Neither guhitan ng check. Pag hindi mo makuha yung instruction, kahit tama yung sagot mo, pero hindi mo ginawa yung instruction, mali ka pa rin. Katulad sa instruction ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost.
Pag hindi ka nagkaroon ng wisdom, understanding to follow the instruction properly, orderly, accordingly, pwede ka magkakamali at pwedeng maging invalid ang iyong application. Kaya pag tiningnan mo doon sa mga disciples, they have done correctly. They baptize only in the name of Jesus Christ. Because that carries the three titles, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kahit saan kang chapter and verse dyan sa Acts, nakasulat talaga dyan, they only baptize in the name of Jesus Christ. Praise the Lord. So pag nagkamali ka ng sunod sa instruction, wala kang understanding, magiging invalid, void ang iyong gagawin. So ganun din po sa buhay natin sa sanglibutang ito. Napaka-importante yung instruction ng ating Panginoong Diyos that we may attend understanding. Basahin natin Proverbs 8 verses 32 hanggang 36. Praise the Lord. Now therefore, hearken unto me, O ye children, for blessed are they that keep my ways. Hear instruction, and be wise, and refuse it not. Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favor of the Lord. But he that sinneth against me wrongeth his own soul. All they that hate me love death. See, kita natin yung matatawag nating disadvantage if we refuse the instruction of God. So if we refuse the instruction of God through His precious words, we might go wrong against Him. Now, if we go wrong against God, we have wrong mismo sa ating sariling kaluluwa. And we are like loving the death. Parang iniibig na rin natin yung kamatayan sa ating kaluluwa. Kaya, ganun ka-importante yung instruction ng Diyos, not to go wrong against Him. Para sa ganun, maging acceptable ang lahat ng ating gawa. Kaya sinabi dyan, now therefore hearken unto me, O ye children, blessed are they that keep my ways. The ways of God, the instruction of God, the commandments of God, the statutes of God. If you keep them, mapalad ka. Hear instruction and be wise. And refuse not. Huwag kang mag-refuse. Pwede tayong mag-refuse doon sa mali. Pwede tayong mag-refuse doon sa magpapahamak sa ating kaluluwa. Pwede tayong mag-refuse and hate that will bring us to evil situation. Kaya the Bible says, love the good, hate the evil. Ibig sabihin yan, kung meron man tayong i-refuse, huwag yung instruction ng Diyos. Kung meron man tayong i-refuse, huwag yung Word of God na magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Kaya sabi dyan, hear instruction and be wise and refuse it not. Huwag mo siyang i-refuse. Blessed is the man that heareth me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. Mapalad. Naghihintay ka na sa sasalitain ng Diyos through the mouth of His servants. Naghihintay ka na kahit paman sa pintuan ng kanyang sanctuaryo when to open it to start the message of the Word of God. So, mapalad ka. Pag yan ang ginawa mo, dahil
Meron kang instruction from heaven. Meron kang tinatawag na blessedness sa iyong pamumuhay dahil you will never go wrong against God and you will never bound. Hindi ka patungo sa kapahamakan. Kaya tandaan natin yan. Napaka-importante. For whoso findeth me, findeth life. He shall obtain favor of the Lord. Maraming mga tao sa sanglibutang ito, they are always wishing, they are always desiring, they are always longing, they are always hoping for goodness of life, kabutihan sa pamumuhay. Pero yan pala ay nandyan sa Diyos. Yan pala nandyan sa Creator, nandyan sa Panginoon. Kaya nga, pag nasumpungan mo ang Panginoon, you obtain life, you obtain favor, goodness. Praise the Lord. From our Lord. And that is guaranteed and that is accurate 100%. Maangkin mo yan. Hindi yan pachamba-chamba. Hindi yan luck, yung tinatawag na lucky. Hindi. Hindi yan paswerte-swerte. That is intended to happen sa buhay mo. Kasi it is God will render to everyone. Siya yung magbibigay ng ganti sa bawat buhay ng tao. So itong instruction ng ating Panginoong Diyos, which is from the Word of God, never refuse it, nor disregard it. Bakit? Kaya nga sinabi kanina, if you go wrong against God, you hate your own soul and you love death. Parang inibig mo na rin yung kamatayan. Eh, siyempre, wala naman taong gustong mamatay. Ang lahat ng tao gusto mag-enjoy. Ang lahat ng mga tao gusto ng peace. Ang lahat ng mga tao gusto ng comfort. Ang lahat ng mga tao gusto ng riches. Yan ay sadyang ibibigay ng Diyos sa lahat ng tao. That is why He is giving us instruction how to obtain that. At ayaw ng Diyos yung kamatayan ng tao na mapapahamak ka man lang everlasting or eternally. Ayaw ng Diyos yan. Eh paano kung ayaw nating makinig sa salita ng Diyos? Ayaw nating tumupad sa kanyang instruction. You will go wrong. Magkakamali ka talaga against God. So if you go wrong against God, you hate your own soul. You love death. Parang inibig mo na rin ang kamatayan. So let us not refuse from Him who is spake from heaven, which is the Word of God. Praise the Lord. Basahin natin. Hebrews 12:25. Praise the Lord. See that ye refuse not him that speaketh, for if they escape not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. Yan, ito yung kasaysayan, yung pinatay kahit pa man ni Cain, yung kanyang kapatid. No one witnessed what he made to his brother, na inislay niya ang kanyang brother out of his envy. Pinatay niya. Kaya, nagsalita yung dugo mula sa lupa doon papunta sa langit. So kung si Cain was not able to escape from him who spoke from earth, how much more shall we escape from Him na nagsasalita from heaven? Hindi tayo makaka-escape. Kaya yung Word of God, yung instruction, mula yan sa langit because that is Word from God and God is in heaven. And that is the Word of God from heaven. We cannot refuse. We cannot refuse. Hindi tayo maka-refuse. Hindi tayo maka-deny sa sinasabi ng Diyos. So, what is important dito? Huwag na itong mahiwalay sa ating buhay. To keep it, praise the Lord, to follow it, to apply it sa buhay natin para
lahat ng oras, lahat ng panahon, we are worthy of His favor, of His promises, of His salvation. Lahat-lahat na. Secured tayo. Kaya, wag na tayong mahiwalay. Huwag nang mahiwalay sa atin ang instruction ng Diyos. Basahin natin. Proverbs 3:21. Praise the Lord. My son, let not them depart from thine eyes. Keep sound wisdom and discretion. Yan, wag mo na silang ihiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo ang kaalaman at ang mabuting kahatulan. Siyempre, sa buhay natin sa sanglibutang ito, maglabas ka lang dyan sa labas, ang dami mo nang makita na mga bagay na magtutukso sa iyong mata, magtutukso sa iyong kaisipan, magtutukso sa iyong laman, magtutukso sa iyong pride. Baka mainganyo ka sa mga gawa ng mga ungodly, na mga worldly, na mga unrighteous. So ngayon, para meron kang tamang pag-iisip, what to do, what to decide, what to follow, huwag nang mahiwalay sa ating mga mata ang kanyang mga banal na salita. Kasi siya yung guide natin, siya yung wisdom natin, siya yung understanding natin na magbibigay sa atin ng discretion and wisdom. Basa pa, Proverbs 4:21. Praise the Lord. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Yan, aside na huwag ihiwalay sa iyong paningin, sa iyong mata, ganun din, ingatan mo sa gitna ng iyong puso. Kailangan yung banal na salita ng Diyos must be in the center of our heart. Pag sinabing in the center of our heart, that is prevailing. That is the so-called priority na ating sundin. Hindi kay ang puso nakita, puso mo, yung salita ng Diyos nandun lang sa gilid. Meron pang iba sa gitna na nakakahigit pa sa gilid. So pag sinabing ilagay mo sa in the midst of your heart, yun na yung pinaka-priority na ating guide. Yan na yung pinaka-priority na ating wisdom. Yan na yung pinaka-priority na ating instruction. Hindi kay may instruction ni ganito, may instruction ni ganire, may instruction ni sa isang taong ito, when in fact, hindi naman siya nagbibigay ng influence na godliness, but it is just a human understanding. And remember that the wisdom of this world is foolishness with God. So, you cannot rely sa kaalaman ng sanglibutang ito. Katulad niyang mga saying sa sanglibutang ito, believe to yourself. Di ba? Deception yan. If you believe to yourself, so you are already self-centered. So if you are self-centered, you will go astray 100%. Mawawala ka talaga. Kasi wala naman dito sa atin. Hindi masusumpungan sa atin yung way. Nandyan lang sa Diyos. Nandyan lang kay Lord Jesus Christ. He is the only way. He is the only truth. He is the only life. So, instead, believe in Jesus and deny yourself. Ang kasabihan sa sanglibutang ito iba kaysa sa salita ng ating Panginoong Diyos. And mostly, ang mga sinasalita ng mga wisdom of this world, it contradicts the wisdom of God because it is out of flesh. Flesh and spirit are contrary against one another. They cannot go together. They cannot agree together. Kaya kung meron mang nasa gitna ng puso natin, the Word of God, the wisdom of God, the understanding of God, yan ang dapat nating ipasentro. Praise the Lord. Kasi paano ba ang tao mahinto sa paggawa ng kasamaan? Mahinto lang yan sa paggawa ng kasamaan pag tinutukan niya ng husto ang instruction ng Diyos at
ginawa at inapply niya sa buhay niya. Pag hindi mo ma-apply ang salita ng ating Panginoong Diyos, ikaw pa rin ang naging bida, ikaw pa rin ang naging malakas at magaling at matalino sa sarili mo. Surely you will go astray. Mawawala ka talaga. Tapos, pag self-centered ka, nandiyan na yung pride of life. Garboso ka na, ayaw ka na magpa-correct sa Diyos, ayaw ka na magpa-advise sa Diyos dahil tingin mo sa sarili mo, mas matalino pa sa Diyos. Pag yan ang mentality ng tao, aayawan mo talaga ang Diyos. Iibigin mo talaga ang sarili mo. Pag iibigin mo na ang sarili mo, iibigin mo na yung ways mo na hindi naman acceptable in the eyes of God. Kaya nga sinabi dyan, our righteousnesses are just like a filthy rag in the eyes of God. Hindi yan acceptable. So kung ipipilit mo yung sarili mo, maging self-centered ka talaga, you will avoid the Word of God to keep or to follow kasi meron kang sarili. Pag yan ang stand ng tao sa sanglibutang ito, you will be hating God. Kapuputan mo na ang Diyos. Ngayon, ano ang mangyayari? Iibigin mo yung sarili mo. Iibigin mo yung kadiliman na nag-deceive sa iyo. Basahin natin. Anong mangyari? John 3:19 and 20. Praise the Lord. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Ayan. So, merong kahatulan ang Diyos sa ikakapahamak ng kaluluwa ng mga tao. Bakit? Mas inibig nila ang kadiliman kaysa liwanag. Mas pinili nila ang sarili nila kaysa Diyos. Mas pinili nilang makatalino sa sarili nila kaysa sa katalinuhan ng Diyos. So, ang mangyayari ngayon yan, you will be loving evil rather than light. And this is the condemnation. When light came, they loved darkness rather than light. Pumunta na nga ang liwanag. Pumunta na nga ang Savior. Pumunta na nga ang righteousness. Hindi pa nila pinaniwalaan. Hindi pa nila ito tinanggap. But they refuse. They continue in their own way, in their own wisdom. That is why they will hate the light and they love evil or darkness. Diyan ka mahahatulan. Diyan ka mapapahamak. Iyan ay ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Praise the Lord. Kailan mo gagawin yan? Gawin na natin ngayon. Today is the day of decision. Now is the day of salvation. Now is the accepted time, not tomorrow. Why? Because today you might die. Tomorrow you might no longer hear sa sanglibutang ito. The acceptable, the salvation is not tomorrow, neither the past nor yesterday, but now. Praise the Lord. This present time, dyan magbabasi ang ating Panginoong Diyos. Paano yan? Kung dumating na sa buhay mo, natapos na lang yung buhay mo, hindi mo ginawa. Yung dapat mong gawin na sentro sa isip, sa puso mo, yung instruction ng Diyos, yung Word of God, to obey and to follow, so that you will not go wrong against God. Hindi ka magkakamali against God. Paano yan? Kung na-consume mo na yung time mo. Alam mo kasi ang time natin, parang kandila yan Pag yung kandila na yan na-consume na, darating ang panahon, mamatay yung ilaw niyan. Wala na ubos na So ang buhay natin parang kandila, paupos na ng paupos, paupos na ng paupos. Hindi yan pataas ng pataas yung life span natin, paupos ng paupos. Pag na-consume na yan, hindi mo pa nagawa yung instruction ng Diyos, wala na. You are done already. You can no longer recover pag wala ka na. Kaya habang minanatili pang buhay na ikabubuhay natin, diyan na tayo sa sentro ng kanyang instruction. Praise the Lord. Basahin natin yan.
Proverbs 5 verses 11 and 12. Praise the Lord. And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed, and say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof. Wala na, magmo-mourn ka na lang. Thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed. Wala na, upos na ang buhay mo. Wala ka ng liwanag, wala ka ng hininga, wala ka ng kalakasan, wala ka ng pag-iisip, wala na lahat. Mag-mourn ka na lang because you can no longer do what you ought to do to be saved. Samantalang magagawa mo pa ang bagay na pwede mong gawin to be saved. Following the instruction of God, putting the Word of God in the center of your heart, not departing the Word of God in your mind and in the midst of your eyes. Yan ang dapat nating gawin. Magawa pa natin yan ngayon Praise the Lord. Pero once the flesh will be consumed already, wala ka nang magagawa. Kaya sinabi diyan, and say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof. Puro ka na lang pagsisisi. Sayang, hindi ko inibig ang instruction ng Diyos. Sayang, hindi ko inibig kahit paman ang mga pagsasaway ng Diyos sa buhay ko. Now, my flesh is being consumed. I am over. Wala na. Sige ka na lang ng mourn na wala ng lunas. Yan ang pinakamasaklap na kalagayan ng tao na ayaw makita ng Diyos sa buhay natin. Kaya, bitawan mo na yan, ang self-centered na yan. Tanggapin mo ang Word of God, ang instruction ng Diyos to be the center of your life. Praise the Lord. Pag hindi mo yan ginawa, hindi ka rin bibitawan ng kasalanan. If you will not let it go and depart from you and welcome God to be the center of your heart, to be the center of your mind or of your life, hindi ka hiwalayan yan. Tatalian ka ng kasalanan hanggang sisingilin ka ng kabayaran ng kasalanan. Basahin natin Proverbs 5 verses 22 and 23. Praise the Lord. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. He shall die without instruction, and in the greatness of his folly he shall go astray. See? Kita mo? How fully you are, and you will be going astray 100% if you do not make the Word of God, the instruction of God, to be the center of your heart. You are like a fool person, a foolish person. Kaya sinabi diyan, his iniquities shall take the wicked himself. Yan ang maghuhuli. And he shall be holden with the cords of his sins. Tatalian ka ng iyong kasalanan. He shall die without instruction. Namatay ka na lang, wala kang instruction to lead you even to your death, having the assurance of eternal life. Walang instruction And in the greatness of his folly, he shall go astray. Dahil sa kadakilaan ng kanyang kamangmangan, ililigaw siya. Samantalang yung merong salita ng Diyos sa puso at sa isip ng isang tao, God will be his guide even unto his death because there is instruction in his heart and in his mind. Praise the Lord. Kaya ang pinaka-ayaw ng Diyos na mangyari sa buhay ng tao, mamamatay ka na walang instruction. Mamamatay ka na walang liwanag. Mamamatay ka na walang katuwiran ng Diyos. Kaya last verse, ano ang pinaka-ayaw ng Diyos mangyari sa sino man dito sa mundo, sa mga tao? Ezekiel 33:11. Praise the Lord. Say unto them, As I live, saith the Lord God,
I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn ye from your evil ways, for why will ye die, O house of Israel? Yan, wala siyang kaligayahan sa kamatayan ng mga wicked, kasi ang mga wicked who refuse the instruction of God, he will never be changed from his wickedness. You will remain as what you are, a sinner. No one is righteous, no, not one. Hindi ma-change yung buhay mo hanggang mamatay ka na lang because you refuse the instruction. Wala. Pag namatay ka in your wickedness, walang kaligayahan ang Diyos. Kaya ang advice ng Diyos, tumalikod na kayo sa inyong sarili pamaraan, tumalikod na kayo sa inyong sariling katuwiran, tumalikod na kayo. At mamuhay kayo na merong instruction ng Diyos. Mamuhay kayo. Make the Word of God to be the center of your mind, to be the center of your eyes, to be the center of your heart. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw niyang mamatay ka without the instruction of God. Praise the Lord. Kaya, hear me now, therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth. Yung kanyang salita sa kanyang bibig na nagmumutawi sa bibig ng kanyang mga ginagamit. Huwag tayong humiwalay dyan. Yan ang pinaka-center of our eyes, center of our heart, center of our mind, to receive instruction, to receive discretion and wisdom and knowledge and understanding. Safe tayo dyan. Hindi tayo. We will never go astray. Praise the Lord. Because His Word is a light unto our path and a lamp unto our feet. His Word, if we hid in our heart, then we will not sin against Him. Kaya ganun ka-effective ang banal na salita ng Diyos. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.